Magandang araw! Ako po si Teacher Cherry, ang inyong guro sa Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8. Magandang buhay! Mabuting tao sa mga mag-aaral na ikawalong baitang. Dahil sa ESP, kay tunay na espesyal. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling! Dahil ang paksa natin sa araw na ito ay ang pagbibigay halaga sa kabutihang dulot ng pamilya. Mga kabutihang dulot ng pamilya sa sarili, paglalapat ng sariling paraan ng pagbibigay halaga sa kabutihang dulot ng pamilya. Para sa Quarter 2, Week 3, narito ang mga kasanayan at layuning pangpagkatuto. Na isa sa buhay ang pagiging mapagpasalamat sa pamamagitan ng palagiang pagdiriwang ng mga munting tagumpay na nakamit sa tulong ng mga positibong katangian ng pamilyang kinabibilangan. Nakakikilala sa mga kabutihang dulot ng pamilya sa sarili, na ipaliliwanag na ang pagbibigay pansin at halaga sa kabutihang dulot ng pamilya ay nakatutulong upang lubos na maunawaan ang sarili. Na ilalapat ang mga sariling paraan ng pagbibigay halaga sa mga kabutihang dulot ng pamilya. Ang lilinanging pagpapahalaga, values to be developed, mapagpasalamat, gratitude. Mga kabutihang dulot ng pamilya sa sarili. Natutuhan sa mga nakaraang aralin na ang pamilya ay binubuo ng tatay, nanay, at mga anak na nakatira sa iisang bubong. Sa paglipas ng panahon at mga pagbabagong kinakaharap ng pamilyang Pilipino, may mga pamilya na hindi kasama sa isang bubong ang kanilang tatay o nanay dahil marahil sa trabaho o mga sitwasyon sa pamilya. Maaari ding ang mga tumatayong magulang mo ay hindi mo tunay na magulang. Sa kabila ng mga sitwasyong ito, nananatili na ang pamilya ang orihinal at unang paaralan ng buhay. Ang tahanan ang munting paaralan para sa kinakailangang pagkatuto. Marami itong itinuturo sa ating mga pagpapahalaga gaya ng pagmamahalan, pananampalataya, pagtutulungan, pagpapasalamat, at marami pang iba. Dahil dito, masasabi natin na ang pamilya ay malalim na impluwensya sa ating buhay. Ito ay isang unit na nagbibigay suporta, pagmamahal, at pagkalinga sa isa't isa. Isa-isahin natin ang mga kabutihang dulot ng pamilya sa sarili. Una, pagbibigay ng suportang pang-emosyonal. Ang pamilya ay nagbibigay ng emosyonal na suporta sa ating mga pagsubok at kalungkutan. Sila ang unang taong tinatawagan natin kapag may problema tayo o kailangan natin ng payo. Ikalawa, napauunlad ang sariling pagkakakilanlan at pagiging kasapi ng pamilya. Ang pamilya ay nagbibigay sa atin ng ating pagkakakilanlan. Ito ay nagpapalakas sa ating pagkatao at nagbibigay sa atin ng kahulugan sa buhay. Ikatlo, mahalagang misyon ng pamilya ang edukasyon at pagsasabuhay ng pananampalataya. Ang mga magulang o tumatayong magulang ang gumagabay sa atin upang lumaki at umunlad sa mga pagpapahalaga at maisabuhay ang misyon ng Diyos. Ikaapat, ang pamilya ang orihinal na paaralan ng mga pagpapahalaga. Pagmamahal. Sa pamilya, natututuhan natin ang mga halaga tulad ng paggalang, pagmamahal, at pagtitiwala. Ito ay nagbubunga ng magandang asal at pag-uugali. Sa pamilya, unang naranasan kung paano mahalin upang ganap niyang matutuhan kung paano magmahal. Ikalima, ang pamilya ang una at walang makapapalit na paaralan
para sa panlipunang buhay. The first and irreplaceable school of social life. Sa pamamagitan ng ating pamilya, natututuhan natin ang pagbibigay at pagtanggap ng suporta o tulong para sa nangangailangan. Ika-anim, ang pamilya ang tumutulong sa pag-unlad ng kakayahan. Ang pamilya ay nagbibigay ng oportunidad para sa pag-unlad ng ating mga kakayahan. Sila ang unang sumusuporta sa ating mga pangarap at ambisyon. Ikapito, ang pamilya ang tumutugon sa pangangailangang pangkalusugan at nutrisyon. Ang pamilya ang nagbibigay ng pagkain, kalusugan at nutrisyon. Sila ang nag-aalaga sa ating pisikal na kalusugan. Ikawalo, ang pamilya ang pumapatnubay sa moral na pag-unlad. Hinuhubog ng mga magulang ang ating moral na pag-unlad sa pamamagitan ng pagmodelo ng etikal na pag-uugali at pagtuturo ng tama mula sa mali. Narito naman ang mabuting dulot ng pasasalamat. Una, mas mataas na antas ng kaligayahan at kasiyahan. Ang pagiging mapagpasalamat ay nagbibigay ng positibong pananaw sa buhay na nagiging sanhi ng mas mataas na antas ng kaligayahan at kasiyahan sa pamilya. Ikalawa, mas malakas na samahan at koneksyon. Ang pagiging mapagpasalamat ay nagpapalakas ng mga relasyon sa loob ng pamilya sa pamamagitan ng pagpapahalaga at pagpapakita ng pasasalamat sa bawat isa. Lumalalim ang samahan at koneksyon ng bawat miyembro. Ikatlo, mas malawak na pag-unawa. Ang pagiging mapagpasalamat ay nagtutulak sa mga miyembro ng pamilya na magkaroon ng mas malawak na pag-unawa sa mga sitwasyon at sa mga tao sa kanilang paligid. Ito ay nagbubukas ng mga pintuan para sa mas maraming pagkakataon at posibilidad. Ikaapat, mas matatag na pagharap sa mga hamon. Kapag ang isang pamilya ay mapagpasalamat, mas nagiging handa silang harapin ang mga hamon at pagsubok sa buhay. Ang positibong pananaw at ang kakayahang magpasalamat sa mabubuting bagay sa kabila ng mga pagsubok ay nagbibigay lakas ng loob at determinasyon. Ikalima, mas mabuting kalusugan at kabutihan. Ang pagiging mapagpasalamat ay konektado sa mas mabuting kalusugan at kabutihan. Ang pagiging positibo at masaya ay may positibong epekto sa pisikal at emosyonal na kalusugan ng bawat membro ng pamilya. Sa kabuuan, ang pagiging mapagpasalamat ng isang pamilya ay nagdudulot ng masaganang buhay na puno ng kasiyahan, pagmamahal, at pagkakaisa. Narito ang ating mga references para sa Quarter 2 Week 3. Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!